dapat daw po sa isang equipment, when we rely on equipment, it should be for the long term, also better performance. Kung nag-invest po tayo ng pera para ho sa equipment natin para i-upgrade, dapat po mayroong ibibigay sa ating advantage po yung equipment na ginastusan natin. Pag hindi po natin na ibalik at di po natin na ibigay yung magandang result na ginastusan natin ng equipment, ang tawag po dyan sa amin ay expense. So, ibig sabihin, gastusin lang po pala ang technology pag di mo napagana. So, we always promote and we always commit na aming ginagawa na pag ang technology pinromote natin at in-integrate sa system ng operations, it should work, it should perform well, it should be efficient. So, thus, magiging productive po tayo. And with productivity, better income, better return on investment. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Open na po ang registration ng Agribusiness Connect sa September 28, 2025 at Elements at Centris. Dito po yan sa EDSA Corner, Quezon Avenue. Meron po tayong panel discussions. Marami po tayong topics from rice and corn, high-value crops and protected cultivation, fruit orchard, livestock and poultry, aquaculture, farm machineries and post-harvest, manufacturing at syempre, entrepreneurship. Ito po yung agribusiness. Meron din tayong business socials, exhibit at syempre, dinner. Avail the early bird discount, strictly no walk-in. Agribusiness Connect. Register now. Yung hoppers natin, dyan magdi-deliver. So, ibig sabihin, yung from the silo, going inside of the building, dito, papunta tayo dito, no? So, kung mapapansin nyo, discreet lang. Kasi bakit? Ito yung butas. Yan, galing yan dun sa labas, nagdi-distribute siya, babagsak siya dito. Kasi ito, aakyat to sa taas eh. Pag nag-feeling siya or naglalaman siya ng feeds, ito aakyat sa taas, tatakok siya dito. So, dyan babagsak ang feeds mo. Nalagay sa kisame kasi yung height, malilimit kami pagka binilagay pa sa baba. So, in the Philippines, mabababa ang mga building natin kasi for the air. No? Sa Philippines, ang mahalaga kasi sa atin yung kasama yung air capacity ng fans para yung airspeed na ipoproduce. So with that, hindi na natin siya pinataas ng sobra, nilagay na lang namin distribution sa taas, yung auger. And you know, sa taas nito, meron tinatawag na electronic valve. Electronic valve would mean, automatically, mag-o-open, mag-close siya to allow yung feeds na mag-drop dito sa hoppers. So pagka, kunyari, 75 kilos, ida-drop niya rito. After that, susunod. Susunod and the other one. And itong part of the the system, no. Mapapansin nyo, male to, di ba? And sabi natin, magkaiba ang feeding requirement and nutritional requirement ng male and females. Now, isa lang ang distribution yan. Mapapansin nyo, isa lang. Now, ano kagandahan pala ng system? The system recognize kung panglalaki ba yung feeds, dito niya babagsak. And then, babae, pwedeng sa dulo nun, male ulit. Ipoprogram mo sa computer, lalagay mo kung ilang kilograms, and then it would distribute papunta each of the hoppers. Yun ang kagandahan ng system. Ito yung part of the tinatawag nating modern breeder farm. Modern breeder equipments, no? Part of the system. Kasi, kahalagahan ng accurate na feeding. Alam nyo, bakit ginagawa yon? Kasi, to give you an example, kunyari, meron kang 10,000 birds. So, may 3 loop. Ay, 4 na penning kayo, kunyari. So, yung 10,000 mo, 150 grams ang kinakain.
So, yun ang ipapakain mo, pero i-distribute mo each of this. So, 300 kilos, kunyari ito. Eh, what if, dito, ilagay mo lang, pinrogram mo, 270 kilos. Babagsakan niya itong 270. Yung isa, kunyari, 275. Kasi may need ka para dagdagan mo, para may female ka na gusto mong pahabulin ng timbang. 275. Kunyari, 275 ulit. Tapos isa, 280. Pwede niyang gawin yun. It will distribute yung program feed requirement mo to each of the hoppers through the weighing system. Yun ang kagandahan ng ngayon. Hindi na siya manu-mano. Alam nyo, used to be, panglalaki, dagdagan natin. Pwede na yan. Ito na yung dagdag. Feeds. Tinakal niya, binagsak niya, nilagay niya rito. Tapos na. No, it no longer is the case. Kasi alam nyo, nagiging more scientific na rin ang approach natin in terms of production. With the advanced technology na available to us, we have to utilize it fully. Yun lang naman ang mahalaga. Efficiency, because alam natin may cost yung equipment, but it should give us efficiency, performance, better performance, para ma-pay off natin. Ganun lang naman lagi ang investment, para mayroon tayong bawi. For sexual stimulation, this is part of the lighting that we carry, Sunbird. So, it's dimmable light. So, ito yung control panel niya para i-control tong lighting. So, we could adjust it from 0 to 100%. Yan pong lighting system natin. Para sa requirement ng alagang manok. Ano po? Then, we go inside. Dito na, sa loob. As mentioned, one of the peculiarities daw ng breeder than broilers, pag kinumpare natin, ito ang wala sa broiler, definitely. The nest. Laying nest. So, again, nabanggit natin, yung laying nest, may dalawang klase. Pag you are in the 2/3 slats American layout, dalawang nest yun na maliit. But for community nest, European layout, ito ang itsura ng community nest. Ang community nest, pag inangat po natin, pansinin nyo, ang kagandahan po ng community nest, automated. Ibig sabihin, may grills po siya. This prevents entry of birds or nung female birds natin, female flock, para pumasok kapag hindi pa siya allowed pumasok. Meaning, kailan po ba binubuksan para paandarin at buksan para makapangitlog ang sisiw? Ang manok natin. Ganito po ang sequence daw po. So, itong grills na to, automatically opens at a certain time. Pinoprogram din. So, it would open in 2 minutes para hindi siya bigla. Ayan, gumagalaw na. Pansinin niyo, bumababa. Pumapasok. No? So, hindi siya bigla kasi ayaw mo rin mabigla yung manok. Right? Gradual lagi ang application natin. So, in 2 minutes, it would open, fully open. Then, si babae, pwede na pumasok. Now, question. Pag pumasok, paano mangyayari? Siyempre po, papasok. Binuksan natin to. Ang normal po niya, nakasarado. No? Pag sarado siya, ganito po itsura. Explain natin bakit. Ganyan ang itsura niya pag nakasarado. Now, bakit daw po madilim? Alright, yan daw po eh. Napakalaga po yung madilim kasi po, alam nyo, sabi nga nila, ang laying po is private moment. No? Parang simple, pag nag-CCR tayo, ay rin natin na masyado marami may privacy ba? Ay, pero wala naman tayong choice for privacy sa ganito. So, this creates privacy. Parang ganun ang dating in logical terms. So, with the privacy, then they could do your own thing. Mangingitlog. So, pasok ka sa loob, medyo madilim, itlog ka. Pag binuksan natin ang itsura ng itlog, ngayon nakabukas na po yung nest. Yung manok po pumasok, yung itlog niya po magro-roll. Pag pinansin niyo po, meron pong conveyor sa ilalim. Ito po yung konektado kaninang connecting table. Ayan po. Yan yung conveyor. Yan. Now, if you want to view it, anak, buksan mo. So, ito po yung itsura niya sa loob. Ayun, ang conveyor. Gumagalaw na siya. So, pagka nag-fall po from this, pupunta po siya sa conveyor, and then from the conveyor, mula sa dulo, from the back until the front, dun sa egg collection table, dun po mapupunta lahat at dun po ilalagay sa tray.
So ito po yung itsura niya sa loob. So you could imagine po paano yung sistema. Now, ito po is grass pad kung tawagin para hindi ho madumihan yung itlog. Na po. So nililinisan ho yan, inaalis. And then, pag tinanggal po, yung ibang dumi, pwede mo tanggalin sa ilalim. So, iyan po yung ating system. Yan. Ganyan po siya. Now, again, from the open, sarado, pakita natin sasarado po siya. But you know, alam nyo po, automation po, or automation, it also adds efficiency, tama po ba? But alam nyo po, hindi po pwedeng alisin dito yung factor ng management or manpower. Kasi po bakit? Imagine niyo po ito, sabi nila automatic, hindi na namin babantayan, hindi na namin papakilaman yan. Tama. Pero pwede po bang alalayan nyo? Bakit? Kung may manok dyan, makulit, ayaw umalis, naipit po, ay masisira po itong system ng gear. Kasi mapupuwersa po siya sa haba niyan, isang motor lang. So, kaya ho siya mabagal, parang ang dating po dyan, sinisiksik ka lang ng konti, para lumabas. Ganyan po ang sistema niyan. Kaya umaandar siya ng dahan-dahan. Yun lang po ang sistema, no? And then again, meron po isang different pang aspeto. Sabi nila, anong difference ng community nest with that of the American nest? Community nest po, wala ho siyang partition. And again, the advantage of walang partition, pag daw po may pumasok na manok, and when may pumasok, every time na may pumapasok, parang nakaranas po ba kayo sumakay ng jeep? Pag sumasakay ka sa jeep, pag nakita mo, may nakaupo, tapos sasabihin ng barker, "Hoy, waluhan yan." 6 na yung nakaupo, hindi, puno na. Diba makita mo, kumasya yung 2 pa. Kasi yun po ang seating capacity. So, ibig sabihin, ito po ganun din yun. Umuusod hanggang sa magkasya. And then, yung iba pong nakangitlog na, pag nasiksik pa ulit, lumalabas na. Then, makikita nyo po, ito na po ngayon yung video natin, sumasara na po siya. Yun ang po ang kagandahan. Ito nyo po, from the unti-unti siya sumasara. So, ang pinasabi ko po lagi ko sa nag-aalaga, alalayan nyo naman yung ating nest. Kasi makakatulong yan, pero hindi pwedeng hindi nyo bantayan. Kahit paano. Sa mga American nest, parang manual mo siya every morning, bubuksan mo. Sa hapon, sasarado mo. So ito hindi na kailangan. But just the same, you have to monitor. Now, if you will ask, paano ba ang typical morning, paano nag-start ang breeder operations in the morning? At lay. So, simple. Ganito daw po yan. Ang mga chain feeders po nun, naka-elevate pa. Yung kanina po nakataas, no? And then, patay po ang ilaw. Ang mangyayari po dyan, may feeds na po yung hopper natin kaninang yun. And then, kunyari po, 5 o'clock in the morning, early morning, ang early feeding natin. So, normally po, ang ginagawa namin, but it would come in kung i-approve po ng owner at saka po ng integrator kung meron siyang under integrator sila. So, ano po ang gusto natin mangyari doon? Pag 5 o'clock po siya, 4:45, pinoprogram na po namin na yung feeds po dun sa hopper, mag-run na into circuit. So, from there, tatakbo siya. In 3 minutes time, yung full circuit po ay may laman na feeds. So, ang tanong, kaya yun? Mabilis? Ganun kabilis? Yes, ganun po siya nakadesign. Kasi po, pag hindi po ganun kabilis ang kanyang speed para mag-fill up ng feeds, magkakaroon po ng stampede ang manok. Dahil gutom sila, once a day lang sila kumakain, magtatakbuhan po, kadamihan, sinasalubong yung feeds, nagkakagulo, nagkakaroon ng patong-patong, huddling yan or stampede. At merong pwedeng mapilayan, mamatay, or maipit. So, with a 3-minute cycle, ano po mangyayari? Simultaneously, yung male po, nilalagyan din ng laman. Remember po, nasa gitna po siya, mag-spread siya from inner, outer. So, side by side, pag puno na po sila pareho, then, magti-trigger po na from naka-elevate, unti-unti po siyang bababa, yung nipple po, yung feeder po natin yan, at saka yung matrix, bababa. Pag medyo pababa na po siya, the light would come in, unti-unti. Pag 100% na, bukas na, kainan na yung manok. So, ibig sabihin, yung transition time para mag-fill in, nandiyan na kagad. Napakaganda kasi
Hindi magkakaroon stampede, may available na kagad na feeds na hindi kagad nagkakagulo. Now, features po ng system, one of the features po na pinopromote namin is we call it dynamic feeding. Paano po ang dynamic feeding sa female? Hindi po kami nagpapakain ng mataas na level. Nagpapakain po kami ng mababang level lang. Ang tanong nila, Doc, mababang level, may laman pa yung hopper ko. Yun po ang peculiarity po ng ating system ng equipment. We call it, meron po siyang feed return wheel. Ibig sabihin, kahit mababa po yung laman, at may laman pa yung hopper, pag ikot po niyan, babalik po yung feeds, papasok sa loob ng hopper, at i-distribute niya ulit hanggang maubos. So every time, yung manok kumakain, nababawasan hanggang maubos. Ang pagkakaiba po nila sa broiler feeding system, sa broiler daw po, yung sensor po nakakabit, pag wala ng laman, aandar ang motor para mag-distribute. On the other hand, sa breeder, itong aming equipment po na ginagamit, pag may laman pang feeds, hindi siya titigil umandar. So ang tanong, paano yun, Dok? Mabilis ang takbo? Ay, hindi. Meron po tayong nakakabit na speed selector and programmable. So, pag nag-distribute po siya ng feeds, mabilis. Pag napuno na po ng feeds, babagal na po yung andar niya. Ang tanong, ba't kailangan pang umandar yung chain feeder habang kumakain? Ang simple lang po, ganyan ang level ng laman sa chain. Imagine po natin, ano? Mababa lang laman, ganito lang laman niya, and then umaandar. Isipin niyo po, kahit po kunyari ang manok katulad po nung kasama natin, na po, siya, lapit ka rito, pareho tayo, and then malakas siyang kumain, kahit malakas siyang kumain na matumuka, dahil mababa lang ang level, ganyan lang kababa, kahit magkagalit-galit ka pa na tumuka, konti lang ang matutuka mo. So pag ganun ang case na konti lang natuka mo, lahat po ng manok na nasa pila or nasa feeding natin, may equal opportunity para makakain ng maayos. Ginagawa po namin ang low level na dynamic feeding para po longer duration of feeding, para longer it takes, para lahat po halos makakain. And then, bakit po tumatakbo yung chain natin ng mabagal? Kasi po, pag tumutuka po sila, every time na tumutuka, nababawasan, nagle-level up po yung laman. So, laging pantay ng pantay lagi. So, lahat po, pag tumuka, level lahat po ang nakakain niya. Kasi, pag tumuka po, parang kinukurot yan eh. No? Pag kinukurot, yun lang ang level. Imagine niyo po, pag ganito kataas ang feeds, pag tumuka siya at matakaw at malaki yung katawan ng manok, pag tumuka yan, laki na nakakain niya. Nadideprive yung iba. So, gusto natin longer feeding time. The same for males. Na po. Yung males natin kaya Trojan, longer feeding duration. Yun po yung ibig sabihin natin. So, I think yun po yung pinaka-typical, no? Pagdating po niyan, normal po tayo sa nest natin, we encourage po frequent collection. So, ibig sabihin, madalas pong kinukolekta pa rin. Every 2 hours, nagko-collect. And then, afterwards, ano po mangyayari? Pagdating po ng patangali, wala nang laman, yung chain po natin, tataas na po siya ulit. And then, pwede na pong i-program yung central feed delivery para mag-fill in ng mga feeds. Para i-ready na po para bukas. And then, the next day, the same cycle goes on. Ganyan po ang sistema ng breeder. Ano po? And then, syempre, sa mga tao po sa farm, ang ginagawa po nila, magpakain, pag sa laying na, magpakain, mangolekta ng itlog, piliin na maayos. Yun na po yun. Rearing, matrabaho po na konti, may bakuna, may selection, mag-grading ka, etc. So, ganyan po ang buhay sa breeder farm. So, inabutan na po tayo ng ulan at obvious na. So, panahon ng tag-ulan, but just the same, pakita po natin yung tinatawag nating Central Feed Delivery System. So, dito po tayo. So, papansin nyo po, gumagamit na po tayo ng bulk delivery po, ng bulk delivery silo. May silo na po tayong available. Normally po sa mga breeder farms, yung mga iba po, nagkakaroon na rin po ng mga silos. But the normal po na procedure, since ang pinapakain po sa mga breeders ay lalaki at babae, so ang ibig sabihin po niyan, meron po tayong silo para sa babae at may silo para sa lalaki. But then, ang ginagawa po doon ay sa bawat building po, meron pong silo ng isang babae, silo ng isang lalaki. Kung 3 bahay po to, dapat po may 3 silo siya ng babae
At then, meron po rin siyang 3 silo ng panglalaki. Now, part of the central feed delivery system po, bakit po namin pinopromote is because, again, for breeders po, ang sabi natin dyan, biosecurity, ano po. So, with biosecurity po, ini-enforce po natin na ayaw po natin na yung mga delivery trucks tumatabi, lumalapit po sa mismong building natin. So, ibig sabihin, para maiwasan po to, para ho yung contaminations, kung saan po galing yung mga delivery truck, although dinidisinfect po natin, hindi na po natin hinahayaan at pinapayagan na sila ay tumabi at tumapit po sa building. So may separate po na road leading po dun sa delivery system ng silo. So hindi na po siya tumatabi sa mismong harapan. Dito na po siya sa side. And then, dahil 3 bahay po itong magkakatabi, ano po ginawa na natin? Nilagyan na po natin ng 2 silo for female and then 1 silo lang na for male. Bakit po? Sila na po magdi-distribute papunta sa loob ng building. Sa bawat building po na 3, may mga hoppers po doon na panglalaki, may pangbabae. So with that, dito na po magagaling for i-distribute. Now, what makes it special, is because apart from sa central feed delivery system, may po itong tinatawag na electronic weighing. So meaning, from the silo po, iba-batch weigh po niya ang bawat feeds na i-deliver sa bawat hopper through the batch delivery. Ito po sa loob. So, yung weighing system po natin, makita nyo po sa loob, meron po siya doon weighing. But again, sabi natin po, meron pong silo para sa babae, may silo po para sa lalaki. So, kaya may 2 silo na pang babae para sa shifting po ng feeds, no? Kasi meron feed type minsan na magkaiba, and then, kailangan mo na pong gamitin. So, meron ka storage area for the feed type. Now, the male, ang tanong ng iba, bakit isa lang? Kasi po yung feed requirement naman po ng male, pag mag-shifting ka, medyo ilang po siya, panahon din, pwede naman pong doon na muna ibuhos po yung feed type. 1 sako lang naman po yun. So, para lang mag-shifting. And then, yung new feed type, dito na po natin nilalagay. Now, if you come inside po ng ating weighing system na room, then, pwede natin tanggalin. Then you will see, ito po yung component. So, dun po sa 3 silo, dito po sila mag-transfer. So, meron po silang motor, silo boot, then automatic magda-drop. Ang magte-trigger po ay itong batch weigher. So, ito po, timbangan po ito, batching na weigher. So, every certain kilograms, i-weigh niya, then i-drop niya po doon sa designated hopper. Ano po yung pinagmumulan dyan kung saan mo pinoprogram? Ito po yun. With this system po, ito yung control. Ang tawag namin po dito, slave unit. Slave computer unit. So, di ba po dun sa bahay, sa loob ng building, meron din pong sariling computer? It's the same. But then again, ang communication line po nila is, kunyari po may bodigero kayo. Tapos yung bodigero mo, siya lang entirely na mamahala ng distribution. Binigyan siya ng feed guide kung paano yung protocol nyo na gagamitin per building, per hopper. Poprogram niya rin po dito. For all 3 buildings. So basically, pwede ka dito mag-program. So pwede ka dito mag-program for all the buildings. And then, may isang alternative. Pwede rin pong yung farm manager naman, for him to check and to verify, dun po sa loob ng building. Yung controller po dun. Kung ano yung pinrogram mo dito sa building 1, punta ka dun sa building 1. You could check kung pareho ang program na ginamit mo. And then for building 2, you check also for better monitoring. Sabi nga natin sa hanap buhay, napakahalaga po sa operations ay namomonitor natin ng tama. So with this, dito ka pwede mag-program yung bodigero, but then i-check po ng farm manager or sino yung team leader or supervisor or something ng bahay. Now, pwede rin pong mag-encode per building. Ma-consolidate po rin dito. Walang problema. But again, hindi lang ho natin na-run. No? But ang mangyayari po dito, dahil wala pong feed type pa na dumarating, it would run on a batch system. So, ang mangyayari po, may bagong dating po na feeds, babagsak, mag-weigh in siya. Pag ito, dinidistribute niya na po ito, pagkatapos, sabay-sabay po ito. Nag-distribute siya rito, naglalaman muna po ito ng unang feeds, yung susunod na batching. So, pag bumagsak ulit to, magpupuno ulit siya ng panibago. So, synchronized po siya na
dire-diretso po ang pagbubuhos ng feeds. And then from there, ito po yung tubong to, this leads to the building itself na. Yan na po yung papunta doon sa kanina natin sa loob, na nasa kisame, no po, sa ibabaw ng kisame. Siya na po yun. So ito po yung nagko-comprise ng feeding system po natin, why we call it modern breeders. Kasi po, meron ng central feed delivery for biosecurity with weighing system para po maging synchronized and naka-measured and specific po yung volume or kilograms ng feeds na ipapakain natin on a daily basis. And then, sa loob ng bahay na po, nandun na yung feeding system ng chain, dynamic feeding, matrix system na male feeding, may rearing tayo ng facility doon ng feeding and all. So yan po ang nagko-comprise ng feeding system to better meet the requirements of yung uniformity, better uniformity. And we all know, better uniformity po would mean when we start, yan po ang target. Pag maganda daw po ang uniformity nyo sa rearing, prior lay, it would trigger, ito po yung basis mo ng tinatawag nating peak egg production. So sa egg production po, doon nagmumula naman ang tinatawag nating from the egg production, ngayari 93%, sample lang po. Alam niyo po, sabi nila ang 93% for breeders medyo mahirap gawin. Actually, may nakakagawa po 94-95% with the system po na nagagawa. Because prior lay po, napaganda po nila ang uniformity ng ating flock to a 95%. So kung ano po ang naging uniformity ninyo, bago mag-lay, yun din po ang potential na maging peak ng inyong egg performance. Ang egg performance peak po nagmumula sa 28 to 30 plus weeks in production. So, from there naman po na nag-peak, unti-unti po, every week, may bumababa pong a certain level. Pero you know, ang maganda po nakita ho namin sa previous po namin mga projects din. Whenever you have mataas na peak, tapos maganda pa po rin po ang feeding system mo, hindi ho masyadong mababa ang nagiging deterioration ng egg production on a per week. Ito po gusto natin kasi po, whenever you're doing breeders, paano ba tayo kumikita? Number of eggs, number of fertilized eggs. Now, with the system that we have for modern farm equipments, and then, syempre po, better management, housing kasama po yan together po. Ito yung all components po for a better production. Now, a better production would mean better productivity and definitely, kung ito po yung business natin, definitely, kailangan po mas maganda ang income ng return. So, with all of these things, kasama po yan, ang habol natin is long-term utilization, matagalan, hindi po basta sirain ang equipment. Alam niyo po, pag ang feeding system ay sirain, malaking problema po. Bakit? At kalagitnaan po na nadidisrupt yung pagkain ng manok. Pag nadidisrupt po, pwedeng it could lead to uniformity problem din. So again, hindi po natin madidispel ang quality, ika nga ho ng equipment. So ayaw din natin ng sirain. At the middle of the grow, kaya natin galawin. At the middle of the day na nag-feed tayo, kayang galawin. But then again, yung effect po niyan consecutively sa flock ninyo would also affect performance overall. So, yun, with that, I think, ang pinakamaganda pong mapag-usapan ay really, dapat daw po sa isang equipment, when we rely on equipment, it should be, for the long term, also, better performance. Kung nag-invest po tayo ng pera para ho sa equipment natin para i-upgrade, dapat po, mayroong ibibigay sa ating advantage po yung equipment na ginastusan natin. Pag hindi po natin na ibalik at di po natin na ibigay yung magandang result na ginastusan natin ng equipment, ang tawag po dyan sa amin ay expense. So, ibig sabihin, gastusin lang po pala ang technology pag di mo napagana. So, we always promote and we always commit na aming ginagawa na pag ang technology pinromote natin at in-integrate sa system ng operations, it should work, it should perform well, it should be efficient. So, thus, magiging productive po tayo. And with productivity, better income, better return on investment. Open na po ang registration ng Agribusiness Connect sa September 28, 2025 at Elements at Centris. Dito po yan sa EDSA Corner, Quezon Avenue. Meron po tayong panel discussions. Marami po tayong topics from rice and corn, high-value crops and protected cultivation, fruit orchard, livestock and poultry, aquaculture, farm machineries and post-harvest, manufacturing at syempre, entrepreneurship. Ito po yung agribusiness.
Meron din tayong business socials, exhibit, at syempre, dinner. Avail the early bird discount, strictly no walk-in. Agribusiness Connect. Register now. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.